Mga kabayan, tuluyan ng nahubara ng maskara at bistado na ang pagbabalat kayo o matinding pagsisinungaling nitong suspendidong mayor ng Banbantarlac na si Alice Goo. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na iisang tao lang itong si Go Huaping at ang kontrobersyal na mayor ng Banbantarlac na si Alice Goo. Sa ginawang fingerprint test ng NBI kahapon, ikinagulat ng mga senador at ng sambayan ng Pilipino na tugma ang resulta ng fingerprint. Ibig sabihin, napatunayan ni Senator Win Gatchalian na si Go Huaping at si Alice Go ay iisa lang base sa mga dokumentong kanilang nakalap. Matatandaan na ilang ulit na sinabi ni Alice Go na isa siyang Pilipino at lumaki sa farm. Lumaki po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Ayon sa NBI, walang nag-iisang tao, kahit twin o kambal pa yan, na posibleng magkapareho ang fingerprint. Ang fingerprint, no two person, even twins, have the same fingerprint. No? Conclusive yan. It is yung dactyloscopy ay infallible science of identification. Hindi nagkakamali. Maging ang abogado ng PSA ay nagsalita na rin kaugnay sa tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go noong ito ay kumuha ng late registration o birth certificate. Ayon sa PSA, mababa ang posibilidad na magkaroon ng kaparehong impormasyon ang ilang individual na gaya ng isinumiti ni Mayor Alice Go sa kanyang birth certificate sa Senado. Ang posibilidad nun ay maliit, napaka-unlikely na magkaroon ng gano'n na sitwasyon na lahat ng circumstances ng isang individual sa isa pang individual ay parehong-pareho. Meron tayong CRS-ITP2 right now na eto yung ITP2 is the second phase of the digitalization effort for the civil registration system natin. So, dahil dito sa CRS-ITP2, mas madali natin na determine yung multiple registrations. Samantala, ayon naman kay Senator Rizon Tiberos, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya maituturing na malaking ebidensya ang kanilang natuklasan na tapos na ang kasinungalingan nitong si Mayor Alice Go. Dahil dito ayon sa DOJ, posibleng makulong ng habang buhay itong si Alice Go kapag napatunayang isa siyang Chinese at nagsinungaling sa bayan para lang magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno at makapagsagawa ng iba't ibang illegal na aktibidad gaya ng human trafficking, korupsyon at panloloko sa bayan bilang mayor na inihalal ng mga Pilipino. Considering the emerging evidence, kahit dito sa hearing, dun sa nationality ni Alice Guo, what penalties might she face? Option din po ba yung deportation? Kung ma-charge po si Mayor Alice Guo at yung mga ibang foreign nationals na respondents, sa harap po sila sa kaso at kung ma-deem guilty sila ng korte, ang maximum penalty po ay life imprisonment. Pending ang kaso sa korte, hindi po sila pwede ma-deport. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, malinaw na sa kanila na talagang nagsisinungaling itong si Mayor Alice Go dahil sa mga dokumento at testimonya ng suspendidong alkalde noong sumalang ito sa ginawang pagdinig sa Senado. Meron kaming obserbasyon na nakita, i-flash ko lang sa slide. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Seaman Go at kay Wesley Leal Go. Sa birth certificate nila, yung name ng kanilang ina, pare-parehas, si Amelia Leal. No? Yes. But doon sa testimonya ni Alice Go, dito sa committee, na siya ay anak ng kasambahay. Parang unusual, no? Kasi yung kanyang first testimony, sinabi niya na yung kanyang ina hindi niya nakilala dahil kasambahay, at hindi niya na nakilala. Pero succeeding years, nabuntis ulit ng 3 beses pa. Yes, sir. No? So that's one. So obviously, itong mga dates na ito, peke, no? Na ibinigay nila. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita
Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Lumalabas na hindi totoong lumaki sa farm sa Pilipinas si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yan ay kung pagbabasehan ng panibagong plot twist sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa fingerprint matching, nakumpirma ng NBI na ang kilala nating si Mayor Go at ang nasa Chinese passport na si Go Waping ay iisa. Alam mo, ang fingerprint, no two person, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. It is yung dactyloscopy ay infallible science of identification. Hindi nagkakamali. Kung gayon, ano ba talaga ang tunay na backstory ni Mayor Alice Go, aka Go Waping? Kwento ni Mayor Alice Go, Pilipino siya at lumaki siya sa farm dito. Pero sa dokumento ni Go Waping, Chinese siya mula Fujian, China. Sa kwento rin ni Mayor Go, Pilipina ang nanay niyang si Amelia Lial. Habang sa dokumento ni Go Waping, Chinese ang nanay niyang si Wen Yilin. Pero kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng Senado kahapon na si Wen Yilin ang sinulat ni Mayor Go bilang kanyang nanay nang sagutan niya ang mga form para sa kanyang mga bank account. Ipapasa na raw ng NBI sa Senado ang resulta ng fingerprint matching. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig ng Senado sa pagkatao at koneksyon ni Mayor Go sa Pogo operations, walang sikretong hindi nabubunyag. Isa siyang Chinese na nagtatago sa pagka-Pilipino para maisakatuparan ang mga krimeng ginagawa ng Pogo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwesto ang suspendidong alkalde. Si Senador Win Gatchalian na isa pang duda sa pagkatao ni Mayor Go, sinabing hindi raw dapat ipagsawalang bahala ang pang-iinsulto ng alkalde sa batas ng Pilipinas. Dapat daw parusahan ng husto ang mga katulad niyang nag-aakalang mabibili ang pagiging Pilipino. Ang mga revelasyon sa pagkatao ni Go, malaking ebidensya sa pag-usad ng co-warranto case laban sa kanya. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, mapapabilis daw nito ang proseso sa kaso para tuluyang ma-disqualify ang suspendido ngayong alkalde sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Lalo't isa sa mga kwalifikasyon sa public office ay ang dapat Pilipino. Ang susunod na kabanata ng kwento ni Mayor Alice Go ay talaga namang sinusubaybayan ng bayan. Ang posibilidad nun ay maliit, napaka-unlikely na magkaroon ng ganun na sitwasyon na lahat ng circumstances ng isang individual sa isa pang individual ay parehong-pareho. Mababang posibilidad ng pagkakaroon ng eksakto at parehong birth information ayon sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Attorney Eliezer Ambatali, Direktor ng Legal Service ng PSA, na noon pa man mayroon ng mekanismo ang ahensya na matukoy kung rehistrado na ang isang impormasyon sa kanilang database. At ngayon ay mas madali na ring matukoy ang multiple registration dahil na rin sa digitalisasyon. Meron tayong CRS ITP2 right now na yung ITP2 is the second phase of the digitalization effort for the civil registration system natin. So dahil dito sa CRS ITP2, mas madali natin na determine yung multiple registrations. Pagdating sa usapin ng impormasyon kay Mayor Alice Go, hindi ito double entry ayon sa PSA dahil iisa lang nila ang record ng nasabing pangalan sa kanilang database. As far as the civil registration is concerned, ang nakikita lang kasi natin ay isang birth certificate pertaining to a name, Alice Lial Goo. So, masasabi natin na hindi ito kaso ng multiple registration under the civil registration. Pagdating sa late birth registration, may mga kaukulang dokumento o requirements na kailangang ipasa ang isang aplikante. Mayroon ding due diligence function o obligasyon ang local civil registry office na usisaing mabuti ang impormasyon ng mga magpaparehistro.
meron tayong mga polisiya na magre-require dapat sila ng supporting documents like baptismal certificate or yung mga proof of identification. Pwede rin silang mag-conduct ng ocular visit dun sa mga barangay at magtanong kung meron talagang ipinanganak na ganun na mga tao. Paliwanag ni Attorney Ambatali, may kapangyarihan ng Registry Office na hindi aprubahan ang nasabing aplikasyon kung makitang hindi sapat o hindi maayos ang dokumentong ipinasa sa kanila. Kung merong mga hindi nagtutugma, pwedeng hindi nila ito tanggapin na doon sa registration ng birth certificate. Dahil na rin sa iba't ibang usapin kaugnay sa late birth registration, ay mas naging strikto ang PSA pagdating sa proseso ng pagpaparehistro. Kung mahigpit na noon ang delayed registration, mas pinahigpit pa ngayon ang pagrerehistro kapag delayed ang registration mo, no? Una sa kailangan o mandatoryo ang pagkakaroon ng Philippine National ID o kinakailangang rehistrado ka na rito. Kasama rin sa kailangan ay ang patunay sa identidad ng iyong mga magulang, lalong-lalo na ang larawan at personal na pagharap ng aplikante. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. May chance po ba na nagkaroon ng switching? Posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. So baka ibang tao ito, so nagkaroon ng switch. Pwede, ma'am, pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. So pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ano ko lang, ma'am, ang sistema na pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po, importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. And so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina ng NBI itong Alice Leal Guo, kasi litrato niya ay kuha sa NBI office. Pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo personally, kasi kinuha din yung photo niya dun sa opisina. Pero pareho silang nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha. Pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance. Ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang hanapin din po namin yun dahil lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay maya't maya kailangan kumuha ng clearance. And napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints po nila. Department of Justice naman po, could I ask Yusek T?
of the IACAT. Pwede po ba kayong magbigay sa amin ng update sa mga kaso na naka-file na kay Mayor Alice Leal Guo Last Friday, Madam and company, Chair, sir? Yes. PAOK and CIDG filed a case for qualified human trafficking against 14 respondents. Kasama po dun si Mayor Alice Guo at si Sir Dennis Cunanan. Aside from that, kahapon po may final na case for additional respondents naman. Tong mga cases na to, they will be consolidated with the pending case before RTC Capas in Tarlac. That was the result of the successful implementation of the search warrant, wherein several individuals were arrested, subject to inquest proceedings, and then charged in court. Presently, yung kaso po na pending sa RTC Tarlac, pending po yung aming request na ipalipat ang kaso nito from Tarlac to Manila. Tapos balik po tayo dun sa kaso na pending na na-file na po sa Department of Justice. We expect this case to undergo preliminary investigation, go through the process for preliminary investigation wherein all the respondents, including Mayor Alice Guo, will be given the opportunity to present their side. And there will only be a filing of the case in court should the investigating prosecutors deem there to be probable cause to charge them for the crime charged. Salamat po. And considering the emerging evidence, kahit dito sa hearing, dun sa nationality ni Alice Guo, what penalties might she face? Option din po ba yung deportation? Kung ma-charge po si Mayor Alice Guo at yung mga ibang foreign nationals na respondents, sa harap po sila sa kaso at kung ma-deem guilty sila ng korte, ang maximum penalty po ay life imprisonment. Pending ang kaso sa korte, hindi po sila pwede ma-deport. Ngunit kung assuming mag-convict sila at ma-serve yung sentence, doon na po sila maaring ma-deport kung foreign national po sila. Pero kahit ma-deport, they would still serve their sentence dun sa bansang pagdedeportan sa kanila? Yes, ma'am. It is clear that if convicted, service of sentence in the Philippines is a prerequisite before their deportation to their countries. Meron kaming obserbasyon na nakita, i-flash ko lang sa slide. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Seaman Go, at kay Wesley Leal Go. Sa birth certificate niya, pa-flash lang namin, nila. Yan. Kung pwede makita sana yung name, no? Sa birth certificate nila, yung name ng kanilang ina, pare-parehas, si Amelia Leal. No? Yes. But doon sa testimonya ni Alice Go, dito sa committee, na siya ay anak ng kasambahay. No? Na ang pangalan ng kasambahay ay Amelia Leal. Di ba? Yes. So dito sa birth certificate, lumalabas, 4 na beses nabuntis yung kasambahay. Based on records, sir. No? Parang unusual, no? Kasi yung kanyang first testimony, sinabi niya na yung kanyang ina hindi niya nakilala dahil kasambahay at hindi niya na nakilala. Pero succeeding years nabuntis ulit ng 3 beses pa. Yes, sir. No? So that's one. Another thing, nakita ho namin doon sa marriage certificate, na point out na ito ng ating chairperson, na yung date of marriage ng kanyang ama, no, na dito ay pangalan si Angelito Go at si Amelia Leal, no, kay Alice at kay Sheila, ang date of marriage is October 14, 1982. Yes, sir. Tama? Doon kay Seaman at kay Wesley, January 21, 1987. So magkaiba po yung date of marriage, no? And plus, nung tinignan ng PSA, wala naman silang marriage certificate at all. Wala po, sir. Correct? Wala Tama po, po ba? Wala, Negative. Negative, no? So obviously, itong mga dates na ito, peke, no, na ibinigay nila. Pero nagtanong-tanong pa rin ho kami sa Caloocan Civil Registry tungkol dito sa dalawa because we were
doing further investigation. Na-investigahan nyo pa itong si Seaman at si Wesley? We have already requested for an ocular inspection. However, the local civil register questioned the authority to conduct the ocular visit. So we are coordinating with the local chief executive so that we can do further verification po dun sa ano. The local civil registry questioned your authority? Actually, sir, because we have a representative registration officers from the field office that will conduct the ocular. Okay. So we are coordinating with the local po. Yeah, but in due fairness, kinausap po namin yung local civil registry and very cooperative naman sila sa amin. No? In due fairness to the local registrar. And maybe because kapitbahay namin, Valenzuela, Caloocan, magkatabi. No? So she was very cooperative. And binigay niyo ho sa amin yung mga facts surrounding kay Seaman at kay Lialgo. At one of the supporting documents kay Seaman and kay Wesley Go is a baptism certificate.